Wala akong maisip na content ngayon. 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 Bounce. Kamusta mga kayami? Isang masaya at isang masarap na vlog na naman ang pagsasaluhan natin. For today's episode, wala talaga tayong maisip na content. Kaya may naisip akong idea. What if pag-birthday natin si Jungkook nang hindi niya alam? At syempre, hindi kompleto ang birthday kung walang cake. Kaya let's go! Titingin tayo ng cake ngayon. Wow! Sila chocolate mousse, coffee blue, mango blossoms. Okay, ay wag mahirap pangingin. Black forest. Meron din sila ritong assorted mamon. Mga double dutch, may marble. Mga ensaymada. Nag-check lang tayo sa Red Ribbon. Titingin naman tayo ngayon sa Goldilocks. Wala tayo nagustuhan ngayon sa Goldilocks. Tumingin tayo sa supermarket at sa brownies. Ang ganda ng mga cake. Dito sa supermarket may mga ice cream cake. Kaganda. Kaganda ng mga design. Parang perfect yun. Kaso, kung gusto yung isa-celebrate, hindi naman siya aso. Meron din ditong bakery, kaso wala naman silang cakes. Nakabili na po tayo ng cake. At ito po ay sobrang laki. Pili ko, aabutin ko sa amin ng isang buwan. Ito ay Red Ribbon. Palit. Out na po tayo mga kayami. Excited na po ako umuwi para i-celebrate ang birthday ni Jungkook. Ayaw, lima! Dito po tayo ngayon sa Francis Market at tayo ay bibili ng baliwag. Let's go! Isang buo nga po na manok. Huwag na pong i-chop. Sampo ka na lang, sir? Ayan po, at tayo nakabili na mga kayami. At tayo ay uuwi na. Let's go! A few moments later. Mga kayami, nakauwi na po tayo. At nakatulog ako. Pagising ko, nawala na si Jungkook. Pero buhay pa siya. Lumabas lang. Gala talaga yung pusang yun. Kaya, bumili pa naman ako ng manok. Isang buo para sa kanya yan.
Kaso wala eh. Nagugutom na tayo, hindi naman pwedeng hindi tayo kakain hanggat wala siya. So antayin na lang natin siya, pero hahatiin na natin yung manok para makakain na tayo. So let's go, kain po muna kami habang wala pa si Jungkook. Kita mo ka Jungkook. Tapos na ang birthday celebration. Hindi ka pa dumating. Tapos na ang kainan. Asa ikaw, ano ba? Pag-alala ka talaga ah. Pumupunta ka lang dito kapag gantong kainan na. Magpapakain nga po tayo, tapos ngayon na siya dumating. Pero ramdam ko, ganito talaga siya dadating pagkainan na. So, mauuna tong kainan bago yung kantahan ng ng happy birthday. Ayan, so ang ulam po nito ay baliwag. Oh, ang gulo na nitong na ito. Nitong vlog na to, hindi na sunod-sunod. Na-expect na po ang mga bisita. Jungkook. Yan, papakaya po tayo. Next ay. Scarlett. Habang habang kumakain po muna sila ay tayo maghuhugas. Tayo may tabo at tayo pinapusan ng tubig. Jungkook! Happy birthday, Jungkook! Happy birthday, Jungkook! Happy birthday, happy birthday! Happy birthday, Jungkook! Meow, 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 meow! Meow, 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 meow. Dito! Harap! Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Officially, dapat ang birthday niya ay... dapat ang birthday niya October 21. Pero inabot na tayo ng alas 12 ng ating gabi. So instead of October 21, October 22 na ang official birthday ni Jungkook. So ito yun, wala naman siya. Yan. Happy birthday, Jungkook! May birthday ka na ha. Tanda mo ha, October 22 ha. Paris eh. Dahil nauna na yung celebration kanina, kumain na sila. So hindi na sila pwede kumain ng cake. Kawawang Scarlett. So okay lang yun kasi pala siya. Good thing tayo na makakatikim. At ngayon lang din ako makakatikim ng mango cake. So, titikman na po natin. Wow! Oh my God! Sarap! Lasa-lasa yung mangga sa sa ibabaw. Magkano yung ganyan? For only 250 pesos, magkakaroon ka na ng iba't ibang flavor. Ay, hindi, I mean 250 pesos isang flavor. Harap. Ito pa. Parang kaya kong ubusin siya kasama yung kandila. Hindi lamang po dog lover ang inyong kayami, kundi cat lover din. Ayan. So parang animal lover lang, pero hanggang pusa at aso lamang po yung kaya nating alagaan sa ating bahay dahil nangungubahan lamang po tayo dito sa Malabon. Ayan. So po, ito po yung panganay natin na na pusa. Ito po ay si Joshua. Ayan. So kinuha po yung pangalan niya kay Joshua Garcia. Ayan. So ito po ay napulot lamang po itong si Joshua. Napulot siya July 30, 2023. So 2 years na po sa amin itong si Joshua. At ito po yung napulot ni Papa D sa sa bandang People's Village, sa kalsada, sa tabing kalsada. Ay sobrang liit pa po, parang ilang araw pa lang nakapapanganak at talagang pikit pa nung nakuha.
So nung inilalagaan po namin siya, pinapadede, hindi po namin inaasahan na mabubuhay siya. Hindi na namin siya inaasahang mabuhay kasi sobrang liit niya talaga. Tapos sabi namin, so kung hindi siya makakasurvive, so at least ay ginawa namin yung part namin na alagaan ka, di ba? Tapos ngayon pasaway ka na. Anong pag-uugali yan? Charot. So, mabuti naman po at nakasurvive po si Joshua kahit ang dinidede niya lang po ay birch tree. Itong bait po ito ng bibi na iyan. Pangalan niyan ay Joshua. Tama? Mahal mo si daddy? Ha? Mahal mo si Perkel? Galing. Yan. So, thank you Lord dahil nakasurvive po at lumaki na po ang aming Joshua. Ito po yung pangalawa natin na pusa, si Jungkook. Ito na nga po yung nag-birthday. So, sinelebrate natin po yung birthday niya, October 22, 2025. Hindi namin maalala kung kailan yung exactong birthday nito ni Jungkook. Kasi nung pinanganak siya, hindi namin maalala kung kailan yun. And then, hindi namin inaasahan na mabubuhay siya. Tatlo sila magkakapatid, si Taeyong, si Jungkook. Yan, kinuha po natin sa BTS. Yung pangalan po ni Jungkook. Yan. Pero si Taeyong po ay naglayas, hindi na po nakabalik. Tapos yung isa nilang kapatid, si Mingming Jr. ay naampun po namin dahil babae. Ayaw po namin sana mag-alaga talaga ng babaeng pusa dahil dumadami nga po. Pero kapupulot ng kapupulot, dumami din. So bali si Jungkook po yung pinaka-legit na pusa natin. Kasi lahat po ng pusa natin ay inadapt lang natin, napulot lang natin. Pero itong si Jungkook po, ito ay anak po ng pusa namin dito sa bahay. Bali siya lang po yung tanging pinanganak dito sa bahay na ito. Pero yung mama niya ay namatay na. Kawawa naman, kasakit. Ayun po video. Ang pangatlong pusa po natin ay si Tanggol. Yeah. Si Tanggol naman po ay ilang taon pa lang. So nag 1 year old po si Tanggol noong July 10. Yan, this year. So napulot lang din po namin ito. Actually, pag pumapasok ako sa trabaho, nakikita ko na to si Tanggol, palakad-lakad lang siya. Yan, parang 2 araw, tapos parang palakad-lakad lang siya, tapos naawa na kami kasi parang wala naman talaga nag-aalaga. Tapos parang pinaglalaroan lang ng mga bata doon. So dinampot na po namin siya. Yun. At yung pangalan pong Tanggol ay nakuha natin kay Coco Martin sa Batang Quiapo. Yan, si Tanggol. Siya po ang pinakasakitin sa pamilya. At ito po ay pinabet na po natin nung nakaraan. Dahil po sa kanyang kondisyon. Mabuti naman po at na-survive po ni Tanggol yung kanyang sakit. At ngayon po ay pasaway na ulit. Pasaway na rin. Ang last po, ang ating pinaka bunso sa pamilya ay si Kiray. O minsan po ay tinatawag naming bulagta. Dahil siya po ay bulag. Yan. Isa lang po yung mata niyan. At kamakailan lang po nakita namin siya, sobrang liit pa rin niya. Pero naglalakad na siya nung napulot namin dito sa mismong harap lang ng bahay namin. So naglalakad siya, tapos nakita namin yung mata niya, malaki sa kabila. Sobrang luwa na talaga, tapos nakakaawa na. Parang, di ko alam kung itinapon ba siya, iniligaw. Tapos parang naghahanap siya ng na mapapasukan. Nakita ko sa kapitbahay, gusto niya pumasok sa gate. Kaso nagagalit yung aso, so hindi siya tumuloy. So dinampot na lang po namin, kahit ayaw po namin mag-alaga ng babaeng pusa, ay no choice na po kasi nakakaawa naman po na makita yung pusa na sa harapan ng bahay ninyo, tapos para naghahanap sila ng kalinga. So dinampot na namin at yun, malaki na po siya ngayon. Yan, medyo masama lang po yung pakiramdam niya ngayon, pero pinapainom naman po natin ng gamot. So antok na po yun yung Kayami, talagang pasado alas 12 na. Alas 12:30 na ng hating gabi. At again ay nagpapasalamat po ako sa lahat ng parang dilim, parang itim po. Wait lang. Napakalaking gastos po talaga sa pag-aalaga ng mga hayop dahil yung pag-aalaga po ng aso at pusa ay para din pag-aalaga ng tao. Kung ano po yung kalinga na binibigay din po natin sa ating mga anak, sa mga bata, ay sa tao dapat ganun din po yung
kalinga na binibigay natin sa mga hayop dahil sila po ay may mga kaluluwa din, sila ay may buhay. Ayan, so wala po silang ibang aasahan kundi tayong mga tao. Kaya po yung pag-aampon sa mga hayop ay hindi po basta-basta. Kailangan po ng responsibilidad. Hindi lamang po sa pagpapakain at iiwan lang natin sa bahay, kundi syempre kapag may mga medical din sila na kailangan. Tapos yun sa kanilang maintenance, pagpapagroom, pagpapaligo, dapat po ay nababantayan po natin maigi dahil sila po ay ating responsibilidad. At dito pala malinaw yung view ng camera. Pero dito ko na po tatapusin ang video na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at sumusubaybay hindi lamang sa aking channel, kundi sa buong Team Mythic. Hanggang sa muli para sa isa na namang masaya at masarap na vlog.